Maglalaban ang Netherlands at Morocco sa knockout match na puno ng intense na football at emosyon. Hindi na pwede magkamali. Ang mananalo ay magpapatuloy mangarap may uwi ang World Cup habang ang matatalo ay mag-iimpake at tatapusin ang kanilang laban sa World Cup. Sa papel, ang Netherlands ang itinuturing na paborito dahil sa napakataas na kalidad ng kanilang mga manlalaro at karanasan ng marami sa kanilang mga football player. Mag-ingat sa Morocco, pinatunayan ng African team sa mga huling malalaking torneo na kaya nilang sumabay sa malalakas na koponan at muli silang kinikilala bilang isa sa mga pinakamahirap haraging kalaban. Kaya diretso na tayo sa gusto ng karamihan. Anong oras maglalaro ang Netherlands laban sa Morocco? Sa Espanya, magsisimula ang laban ng alas 3 na madaling araw. Sa Portugal, magsisimula ito ng alas 2 na madaling araw. Sa Netherlands, magsisimula rin ang laro ng alas 3 ng madaling araw. Sa Morocco, magsisimula ang laban ng alas 2 ng madaling araw. Sa Mexico, dahil gaganapin ang laban sa Monterrey, magsisimula ang laro ng alas 8 ng gabi. Sa Estados Unidos, ito ang mga oras. East Coast, New York, Miami, alas 9 ng gabi. Central Zone, Dallas, Houston, Chicago, alas 8 ng gabi. Mountain Zone, Denver, alas 7 ng gabi. West Coast, Los Angeles, San Francisco. Alas 6 ng gabi sa Canada, Toronto at Montreal ay mapapanood ito mula alas 9 ng gabi, Junpak, mula alas 8 ng gabi, Calgary, mula alas 7 ng gabi at Vancouver, mula alas 6 ng gabi sa Colombia, Peru at Ecuador, magsisimula ang laro ng alas 8 ng gabi. Sa Venezuela, Bolivia, Chile at Paraguay, magsisimula ito ng alas 9 ng gabi sa Argentina, Uruguay at Brazil, magsisimula ang laban ng alas 10 ng gabi. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng 7 ng gabi. At sa Panama, ang unang 7 ay maririnig ng alas 8 ng gabi. Kaya alam nyo na, itama nyo ang inyong mga rilo dahil ito ay nangangakong isa sa pinakapantay na laban na yung 16-0-0. Dalawang koponan na may magkaibang estilo pero iisa ang layunin, ang manatiling buhay sa World Cup. Block 2 saan mapapanood ang Netherlands versus Morocco, mga channel sa TV at mga platform kada bansa. At ngayon, punta na tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Saan mapapanood ng live ang Netherlands versus Morocco? Dahil depende sa bansa kung nasaan kayo, nag-iiba ng buo ang broadcast. Magsisimula tayo sa Netherlands kung saan mapapanood ng libre ang laban sa NOS, ang pampublikong telebisyon ng Netherlands na siyang nagbo-broadcast ng mga laro ng Orange sa World Cup. Sa Morocco, mapapanood ang laban sa Ariadia at sa Bein Sports MENA na may hawak ng karapatan sa torneo sa gitnang silangan at hilagang Aprika. Sa Espanya, mapapanood ang laban sa La Isa ng Telebisyon Espanyola ng libre, pati na rin sa RTV Play at DAZN na patuloy na nag-o-offer ng lahat ng laban sa World Cup. Sa Portugal, ipinalalabas ito sa Sport TV. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa Canal 5 Las Estrellas, 2DN at sa platformang ViX. Sa Estados Unidos, may dalawang pangunahing pagpipilian. Sa Ingles, mapapanood ang laban sa Fox at sa Espanyol naman ay available ito sa Telemundo. Bukod pa sa Fox Sports app, Fox One, Fubo at Peacock. Sa Canada, ang laban ay ipapalabas muli sa TSN, CTV at RDS. Sa South America, karamihan ng bansa ay may signal mula sa D-Sports at DGO. Sa Argentina, mapapanood din sa Telefe at Thai Sports. Sa Chile, sa Chilevisión. Sa Colombia, sa Caracol Televisión at ORCN. Sa Perú, sa América Televisión. Sa Ecuador, sa Teleamazonas. Sa Venezuela, sa Televen. Sa Bolivia, sa Red Isa at Unitel. Sa Paraguay, sa Tigo Sports. Sa Brazil, mapapanood ang laban sa TV Globo, Sport TV at KCTV. At kung sumusubaybay kayo mula sa Central America, tandaan ninyo ito. Costa Rica, Teletica. Guatemala, Chapin TV. El Salvador, TCS. Honduras, Televicentro. Nicaragua, Canal 10. Panama, RPC-TV at TVN. Kaya alam niyo na, hindi mahalaga kung saan man kayo nanonood, siguradong may enjoy nyo ang tunay na laban sa 16 na bahagi ng final. At heto na ang exciting na parte. Tingnan natin kung kumusta ang pasok ng Netherlands. Bakit naniniwala si Ronald Koeman na kayang magpakitang gilas na kanyang koponan sa World Cup na ito? At sino-sino ang mga pangunahing bituin ng Orange bago pa man nila harapin ang Morocco na muling nangangarap gumawa ng kasaysayan? Punta tayo sa talagang mahalaga. Paano ba darating ang Netherlands sa round of 16 na ito?
Ang Netherlands ay papasok sa knockout stage bilang paborito, ngunit hindi dapat magpakampante dahil hindi madaling kalaban ang Morocco. Pinatunayan ng Morocco na kaya nilang makipagsabayan sa malalaking koponan, hindi natatakot sa malalaking entablado at kayang gawing pisikal, taktikal at emosyonal ang laban. Nagpakita ang Netherlands ng magagandang sandali sa group stage, lalo na sa opensa. Isa itong koponan na puno ng talento. May mga manlalaro na kayang gumawa ng pagkakaiba sa kahit anong bahagi ng field at may malinaw na estruktura sa ilalim ng pamumuno ni Ronald Koeman. Ang lakas ng Oranje ay nasa balanse nila, hindi lang sila puro opensa. Malalakas ang central nila, mabilis ang fullback, matibay ang midfielder sa kontrol ng laro at mapanakit sa pagkakamali ng kalaban ang mga forward. Si Virgil van Dijk pa rin ang leader sa depensa at nagbibigay ng malaking seguridad sa koponan. Nagutos siya, nagwawasto, nananalo sa duelo at nagbibigay ng mahalagang otoridad sa knockout na laban. Sa tabi niya, sina De Ligt, Ake at Van de Ven ay nag-aalok sa Netherlands ng maraming opsyon para depensahan laban sa mabilis na kalabang tulad ng Morocco. Sa gitna ng larangan, lumilitaw ang isa sa mga susi ng laban, Frenkie de Jong. Kung makakaikot at komportableng tatanggap si Frenkie at makahanap ng pasa, malaking kalamangan ito para sa Netherlands. Dahil maaring dun mismo dumaan ang laro, maaring dun talaga mangyari ang laban. Sa pamamagitan ng tamang paggalaw ng Morocco mula kaliwat kanan, pag-iwas sa mga delikadong turnover at hindi pagpadala sa mabilisang palitan ng opensa at depensa na mas pabor sa koponang Aprikano. At sa harapan, may sapat na armas ang Orange para makapinsala. Si Xavi Simons ay nagbibigay ng pagkamalikhain, liksi at huling pasa. May kumpiyansa si Cody Gakpo at kayang lumitaw sa gilid man o sa gitna. Si Donny Elmeile naman ay nagbibigay ng lalim sa atake, bilis at mga paglusot. Kung bumagal ang laro, may alternatibo si Koeman sa bench para baguhin ang laban. Mag-ingat dahil malaki ang hamon ng Netherlands, hindi lang basta umatake ng maayos. Kailangan nilang magpakita ng pasensya dahil siguradong isasara ng Morocco ang espasyo, didikitin ang linya, guguluhin ang pagbuo ng atake ng Netherlands at mabilis aatake kapag nabawi nila ang bola. Kung magmadali ang Netherlands, kung mawawala nila ang bola sa sarili nilang teritoryo, o kung magbibigay sila ng pagkakataon sa mabilisang opensa, maaaring maging napakahirap ang laban para sa kanila. Kaya alam ni Koeman na kailangan ng kanyang koponan ng isang mas mature na bersyon ng kanilang laro. Isang koponan na kayang magdumina ng hindi nawawala sa sarili, na kayang umatake ng hindi nagkakawatak-watak at nauunawaan na sa isang knockout na laban, hindi laging nananalo ang mas agresibo, kundi ang mas mahusay mag-manage ng mga sandali. Layunin ng Netherlands na magpakita ng lakas sa World Cup at patunayan na kabilang sila sa pinakamahusay, hindi lang basta kalahok. Pero para magawa iyon, kailangan nilang talunin ang Morocco na kumpiyansang kayang ulit gumawa ng kasaysayan. Ngayon, titingnan natin kung paano nakarating ang Morocco, bakit sila mahirap kalabanin sa torneo, at ano ang kailangan para talunin muli ang isang European powerhouse sa isang posibleng makasaysayang gabi.